Dalawang magkapatid na Becky at Cal ang makikita sa isang kotse sa simula ng pelikula. Nagmamaneho sila sa kung saan ang kalagayan ni Becky ay nagiging masama sa daan. Bilang resulta, dapat silang makahanap ng lugar na matutuluyan. Sa gilid nila may isang mataas na damuhan. Becky narinig ang boses ng isang batang lalaki mula sa matataas na damong iyon. Sa kabilang banda, naririnig din nila ang ingay ng iba, kung saan pinagbabawalan siya ng ina ng batang iyon sa paghingi ng tulong kay Becky at Cal ay dinadala ito ng kakaiba. Ngayon ay pareho silang lumipat sa matataas na damong iyon, ipinaroda ang kanilang sasakyan sa harap ng simbahan para matulungan nila ang batang iyon. Malayo ang galaw ni Cal sa damuhan na ito. Umalis si Becky habang tumatawag ng pulis. Sa ganitong paraan, pareho silang naligaw ng landas lumipat sa damuhan. Ang mga supernatural na insidente ay nagsisimulang mangyari sa kanila tumuntong sa damo. Dahil hindi nila mahanap ang isa't isa noong hinahanap nila ang isa't isa. Nagtatawagan sila dito, kapag naramdaman nila na ang boses ay nagmumula sa kanilang pinakamalapit na lugar. Ngunit sila ay nagkaroon ng isang malaking distansya mula sa isa't isa. Nung feeling nila, sa sobrang layo ng tawagan nila, tapos medyo may distansya sila sa isa't isa. Ngayon si Becky ay nagbibigay ng ideya kay Cal habang nagsasalita ng malakas. Iminungkahi niya na sabay kaming tumalon. Dahil dito, masusulyapan natin ang isa't isa. Ngayon ay pareho na silang gumagawa at nagsusulyapan din sila habang tumatalon. Kapag muli silang tumalon ay nananatili silang hindi nasusulyapan. Nakakatakot ito sa kanila. Ngayon ay lumampas na ang gabi habang hinahanap ang isa't isa. Ngayon ay nakilala ni Becky ang isang lalaki sa matataas na damong ito. Sino ang ama ng batang ipinakita sa simula ng pelikula? Ito ay kilala dito na ang pangalan ng bata ay Tobon. Sinabi ni Becky sa lalaking iyon ang tungkol sa kanyang sarili. Kung paano humingi ng tulong sa kanila ang batang iyon. At pareho silang pumasok sa bukid ng damo. Ngayon ay sumapit na ang gabi rito. At hindi pa rin sila natatagpuan ng magkapatid. Ngayon ang lalaking nagngangalang Ross ay nagsabi kay Becky, dapat tayong magkatuluyan. Maaari naming hanapin ang Cal habang nagsasama. Sa kabilang banda, lumapit si Tobon sa kapatid ni Becky. Tobon ay sinasabi sa Cal, dito, alam mo ba? Napakadaling hulihin ang mga patay na bagay sa parang ng damo. Dahil ang damo ay hindi tumatagos sa mga patay na bagay. Ngunit si Cal ay hindi masyadong interesado sa kanyang kwento. At nagtanong siya, hindi pinapansin ang kanyang kwento, paano ka napunta dito? Ngayon ay ipinahayag sa kanya ni Tobon, ang aming pamilya ay bumisita sa simbahan. Pagkatapos ay nakikinig sila sa isang tinig ng isang lalaki mula sa parang ng damo na humihingi ng tulong. Sinabi niya na habang tumuntong sila sa damuhan, hindi namin nakuha ang lalaking iyon at kaming tatlo ay naghiwalay din sa isa't isa. Tobon, sabi kay Cal, kasama nito, alam kong mamamatay ang kapatid mong si Becky. Nang marinig ito, nakaramdam ng kakaiba si Cal. Dahil hindi pa nasusulyapan ni Tobon si Becky, ni si Cal ay nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang kapatid. Cal asks him that, paano mo nalaman ito? Pagkatapos ay sinagot siya ni Tobon na, sinabihan ako nito ng isang bato, at ang damong ito ay nagsiwalat nito sa bato, na nakakaalam ng lahat. Ang buong kwento ng Tobon ay lumilitaw na walang silbi sa Cal. Kaya pinamunuan ni Tobon si Cal sa batong iyon. Bago ito, maaaring mahawakan ni Cal ang batong iyon. Naririnig niya ang tinig ni Becky, at sinimulan niyang hanapin muli siya matapos malito. Samantala, isa pang lalaki ang nasasaksihang tumarating sa bukid na ito ng damo. Siya ang asawa ni Becky na pinangalan ng Travis. Sino ang nakarating dito, naghahanap para sa Cal at Becky? Una sa lahat, nakatagpo niya si Tobon dito. Sinong nagsabi sa kanya, alam kong nandito ka sa paghahanap kay Becky? Sinabi rin niya sa kanya na wala na si Becky. At dinadala rin niya ito sa bangkay ni Becky. Nalungkot si Travis nang makitang patay na siya. At patuloy pa rin siya sa paghagulgol doon, hawak ang kwintas niya. Nagsisimula na ring magpumiglas si Travis na lumabas sa matataas na damong ito sa paglabas ng umaga. Ngunit si Travis ay nakakahanap din ng problema upang lumabas sa bukid ng damo. Ngayon ay naririnig ni Travis ang tunog ng isang bata sa kabila ng matataas na damong iyon. At tinawag niya ang batang iyon para humingi ng tulong. Ang batang ito ay Tobon dito. Ngayon ang buong pamilya ni Tobon ay humakbang sa damuhan upang iligtas si Travis. Pero hindi nila mahanap si Travis dito at lahat sila ay hiwalay din sa isa't isa. Lumipas ang maraming araw dito at dito ipinakikita ang unang eksena ng pelikula. Ibig sabihin, huminto na dito sina Becky at Cal. At si Tobon ay tumatawag sa kanila para humingi ng tulong.
Samantalang ang ina ni Tobon ay pinagbabawalan si Tobon na tumawag sa isang tao. Ang pelikula ay komplikado dito. Ipaliwanag natin. Sa totoo lang, ang pelikulang ito ay ginawa sa cycle ng oras ng pag-uulit. At lahat ng mga karakter ng pelikulang ito ay nakulong sa time loop na ito. Ang oras na ito ay tumatakbo bilang Tobon ay dumating sa tawag ng Travis. At ang Cal at Becky ay pumasok sa bukid ng damo sa tawag ni Tobon. Samantalang nasaksihan na pumunta rito si Travis habang hinahanap sina Becky at Cal. Nangangahulugan nito na ito ay isang misteryosong siklo ng oras na nagpapatuloy sa pelikula sa mahabang panahon. Ipagpatuloy natin ang pelikula mula sa parehong eksena, kung saan napunta sina Cal at Becky sa larangang ito ng matataas na damo. When they both were calling each other, then their voices are also heard by Travis now. At tinanong niya ang dalawa magpatuloy sa pagsasalita, para magkita silang tatlo pagdating sa isang lugar. Ngayon si Becky at Cal ay nagtanong kay Travis, anong ginagawa mo dito? Then, Travis reveals to both of them na miss ka sa huling 2 buwan. At pumunta ako dito habang hinahanap kayong dalawa. At ang katotohanan ito ay tila kakaiba sa kanila. Dahil 2 araw pa lang sila dito. At naramdaman ito ni Becky at Cal sa kadahilanang ito. Dahil second time cycle nila ito na nagpapatuloy sa pelikulang ito. Ngunit ang siklo ng oras na ito ay bagtong para sa lahat. Kahit na hindi rin alam ng mga ipinakitang karakter ng pelikulang ito. Ngayon silang tatlo ay nagsisikap na umalis sa lugar na ito. Kasabay nito pinakikinggan din nila ang boses ng isang tao sa kanilang pinakamalapit na lugar. Siya ay Tobon. Pinaupo siya ni Travis sa balikat niya dito. Kaya maaari niyang gabayan sila, pinapanood ang lugar sa labas ng parang ng matataas na damo. Tobon ay nagsasabi sa kanila dito tungkol sa isang gusali. At nagsimula na silang maglakad patungo sa gusaling iyon. Kasabay nito nakatanggap ng voice message si Becky sa kanyang cellphone. May nagsasalita sa mensahe, huwag hayaang saktan ni Cal si Travis. At huwag hayaan silang gumawa ng parehong pagkakamali ng paulit-ulit. Ang mensaheng ito ay tila napakahiwaga sa kanilang tatlo. Ngunit nagsimula silang sumulong, hindi pinapansin ang mensaheng ito. Nagsimula ng lumunin ng matataas na damo si Becky nang malapit na silang makalabas dito. Dahil dito, nawala ng malay si Becky doon. Agad na lumapit kay Becky sina Cal at Travis. Samantala, lumalapit din dito ang ama ni Tobon. Sino ang nagsabi kay Becky na nagpapanumbalik ng kanyang kamalayan, alam ko ang labasan ng lugar na ito. Kasabay nito, sinabi rin ni Tobon sa kanyang ama na nasulyapan din nila ang isang gusali sa labas. At lilipat na rin sila sa building na iyon. Habang nasaksihan ni Tobon ang gusaling iyon, nakaupo sa balikat ng kanyang ama. Pagkatapos ay hindi niya nakikita ang anumang gusali doon. Pagkakita nito, nagkasundo silang lahat na lumabas kasama si Ross. Inakay sila ni Ross sa isang bato sa halip na dalhin sila sa labas. At sinimulan niyang sabihin ang mga pakinabang ng paghawak sa batong ito. Habang malapit ng hawakan ni Cal, ang batong iyon ay lumapit doon ang ina ni Robin. At nagbabala siya na hawakan ang batong iyon. Sinabi niya na sinaktan siya ni Ross dito. At nakita na rin niyang patay si Becky dito. Hindi sila sang-ayon sa ginang na ito dahil iniisip nila na naging masama ang isip niya dahil sa matagal na pananatili rito. Samantala, nang si Ross ay nagsimula ng pilitin silang hawakan ang batong iyon. May nakita ring mali si Travis. At sinimulan niyang hampasin ang lalaking iyon. Ngunit si Ross ay nagtagumpay kay Travis sa panahon ng kanilang pagtatalo. Hindi pa rin nawawala ang lakas ng loob ni Travis at pinakiusapan niya ang iba na tumakas dito. Nang ang lahat ay umalis mula roon bilang napagkasundoan sa Tarvis. Pagkatapos ay dinurog ni Ross ang ulo ng ina ni Tobon. Sa pagkasaksi nito, lahat sila ay nataranta at sabay-sabay na tumakas. Ngunit lahat sila ay hindi nakakalabas dito. Tapos may nakita silang aso. Nakarating sila sa isang tiwangwang na tindahan paparating na. Nangangahulugan nito na sa wakas ay nakalabas na sila sa bukid ng matataas na damo. Noong nag-aaway sina Travis at Cal sa isang isyu sa isa't isa sa tindahan. Tapos pinakinggan nila ang boses ni Ross sa labas. Ngayon ay mabilis silang lumipat sa rooftop ng tindahan. Ngayon ay naghahanap sila ng paraan upang makalabas sa matataas na damong ito. At napagmamasdan nila dito na ang labasan ay posible lamang na naglalakad sa patlang ng matataas na damo. Pagkatapos ay naobserbahan din nila na ang isang aso na humantong sa kanila sa tindahan na ito. Ngayon, ang asong ito ay umabot na sa damuhan, dumaan sa butas ng lupa. Pagmamasid dito, si Travis ay nadulas mula rito. Cal, sabay sadyot sa kanya. Pagkatapos ay kusa niyang binitawan muli ang kanyang kamay.
Bilang isang resulta, Travis ay bumagsak. Tobon observes Cal paggawa nito. Bago ito, si Tobon ay lumilinaw sa kanya o may sinabi. Ang boses ni Ross ay muling narinig nila at si Cal ay bumaba, kinuha silang dalawa. Ngayon si Tobon ay muling humakbang sa matataas na damong iyon pagkatapos bumaba ng hagdanan. Ngayon ay lumipat na rin sina Cal at Becky sa bukid ng matataas na damo. Ito ay sinusunod dito na ang lahat ng mga aksyon na ito ay ginagawa dahil sa hindi kilalang mensaheng iyon na natanggap ni Becky. Nabugbog ni Cal si Travis ayon sa mensaheng ito. At si Tobon ay muling humakbang sa bukid ng damo habang ginagawa ang parehong pagkakamali. Cal at Becky ay dumating din sa larangan ng matataas na damo. Ngayon ay hinuhuli ni Ross ang Cal sa bukid ng damo. Habang lumilipat si Cal sa kabilang panig pagkatapos na palayain ang sarili mula kay Ross. Pumunta rin doon si Ross upang mahuli siya doon. At ang sabi niya kay Cal, dito kahit saang direksyon ka man lumipat ng damong ito. Tiyak na mahuhuli kita. Pagkatapos nito, sinasakal niya ito hanggang sa mamatay. Ngayon ay nakita na maraming bangkay ni Cal sa bukid ng matataas na damo. Ibig sabihin, maraming beses na siyang pinatay ni Ross sa ipinakitang time loop ng pelikula. Nasaksihan ni Becky ang mga damo nang tumatakbo siya bilang takot mula roon. Kaninong mga katawan ang natatakpan ng damo. At dinadala ng mga damong iyon si Becky sa iisang bato, binuhat siya. Ang bato kung saan sila dinala ni Ross. Ngayon ay ihahatid na ni Becky ang kanyang sanggol malapit sa batong ito. May butas. Nakikita rin na maraming beses nang naipanganak ni Becky ang kanyang sanggol. Ngayon ay tumatawag si Becky sa kanyang numero mula sa kanyang cellphone. Para hindi na bumalik si Becky dito sa susunod na cycle. Nangangahulugan ito na ito ay tinawag mismo ni Becky na nakuha niya mula sa hindi kilalang tao. Nawalan na ng malay si Becky matapos itong tawagan. Nahanap niya ang kanyang kapatid na si Cal malapit sa kanya habang pinapanumbalat niya ang kanyang sentido. Sino ang may hawak ng sanggol ni Becky? Nawalan na naman siya ng malay sa nakita niya. Napansin niya pagkatapos na maibalik ang kanyang pakiramdam habang pinapakain siya ni Cal. Sinabi ni Cal kay Becky pinapakain niya siya ng damo. Actually, pinapakain niya ang baby niya. Kasabay nito, ang batang Cal ay binago sa Ross. Sa katunayan, siya ay Ross. Nang maglaon, nakita ang Tobon at Travis. In which, Tobon was telling Travis, papatayin sila ng tatay ko paulit-ulit. Ang Tobon at Travis ay nasa simula ng time loop. Kung saan sinasabi sa kanya ni Tobon ang mga bagay ayon sa ikot ng panahon. Ngayon Tobon at Travis dumating sa batong iyon. Kung saan sinimulang tamaan ni Ross si Travis ng marahas. At pinapahawak din niya ang kanyang anak sa bato habang pinipilit siya. Ngunit pinatay ni Becky si Ross na nagmumula sa likuran. At hindi sinasadyang hinawakan ni Travis ang batong iyon dito. Nagsimula na siyang makaramdam ng kakaiba pagkatapos niyang hawakan ang bato. Dito namatay si Ross. At alam ni Travis ang lahat ng mga lihim na paraan ng damo pagkatapos hawakan ang bato. Ngunit isang sumpa ang bumagsak sa kanya dahil hindi siya makaalis sa damuhan na ito. Kaya iniabot niya ang kwintas ni Becky kay Tobon, hinubad ito. At sinabi niya sa kanya pagkatapos sabihin sa kanya ang direksyon ng damuhan upang pumunta sa labas. Hintayin si Cal at Becky sa labas ng bukid ng matataas na damo. At ihayag ang buong kwentong ito kay Becky na binigay sa kanya ang kwintas na ito. Huwag siyang papasok sa field. Sa huling eksena ng pelikula, makikita na magsisimula na naman ang time loop. Nangangahulugan ito na ang Cal at Becky ay malapit nang pumasok sa bukid ng damo. Pagkatapos ay nasulyapan sila ni